Hello fam, welcome back to another vlog. So it's our last day dito sa Kyoto and 7:45 na ng umaga ngayon and nandito tayo sa Kyoto Kawaramachi area. Pakita ko sa inyo fam yung area. Nakapunta tayo dito last year, kasama natin si Papang, Mamang and si Tita Fe. So itong mahabang to is the Kyoto Kawaramachi area. So yung hotel natin is andito lang sa kabilang side. Ayan, nandyan ang hotel natin, Hop Inn. And sa vlog na ito fam, nakita nyo naman na sa title, bibili tayo ng iPhone 17 Pro Max dito sa Kyoto. So I've been thinking of upgrading my phone ever since nung time na nabasag siya fam. Kasi meron tayong iPhone 15 Pro Max, 'di ba? Pero weeks after noon nabasag yung lens niya talaga nang hindi sinasadya. Tapos ayun, parang nung una hindi naman siya naka-affect sa quality talaga ng phone ko. Pero nung tumagal-tagal na siya, minsan nakaka-affect na talaga siya sa quality ng mga photos and videos na kinukuha ko dito sa iPhone. So nung nakita ko na nakaka-affect na siya doon sa quality, naisip ko na talagang mag-upgrade. Actually, sabi ko nga, bibili na sana ako ng iPhone 16 Pro Max sa mga nakaraang trips pa natin. Tapos, sabi ng mga friends ko, hintayin na lang daw yung iPhone 17 na lumabas. So, hinintay ko siya. Plano ko nga sana bumili sa Korea. Kung napanood niyo yung Korea vlog natin, fam, nag-inquire tayo doon ni Main. Kasi plano ko noon bumili ng iPhone 17 doon sana sa Korea. Kaso, walang stock all over Seoul. So, wala. Hindi na ako bumili. Okay, simulan na natin, fam. Ito na yung price. iPhone 17 muna tayo. Ito yung mga available colors niya. Yan. Okay fam, ito na yung price. Yung iPhone 17 na 256GB is 129,800 yen. 512GB is 164,800 yen. Okay, next naman is the iPhone Air. Apat lang ang available niyang colors. Ayan. Tingnan natin yung price niya. Ang iPhone Air 256 ay 159,800. Ang 512 ay 194,800. And 1TB is 229,800. Last but not the least, ang iPhone 17 Pro Max. Tatlong colors lang pala ang available niya, no? Ang 256 ay 194,800. 512 is 229,800. 1TB is 264,800. And 2TB is 329,800. Sinilip ko to fam, MacBook Pro M5. Ang ganda pala tong M5, no? Makapal siya kasi Pro eh. So, yun yung prices niya. 512 is 248,800. 1TB is 278,800. Iba pa yung nano texture, oh. 300,800. Tapos, yung 24GB 1TB, ito siya. Tapos, 24GB 512, ito siya. Dami pa lang yung option. So, ayan, fam. Screenshot nyo na lang kung nagbabala kayong bumili ng MacBook Pro. Tapos ito naman yung price ng MacBook Pro 16-inch M4. Ayun na si Papang. Actually, nandyan lang sila ni Mamang nakaupo. Kasi nga magdi-dinner lang sana kami. Tapos biglang napadaan ng Apple Store. Na si sis, nabudol ko na siya. Sabi ko, sagot ko na yung kalahati ng ano niya, upgrade niya. O, sige, what color do you want? Silver. Silver. Ito pala yung blue na kulay, fam. So ito yung gusto kong bilhin. May iba naman kasi lagi na lang akong white, silver. Yan, blue naman. So, ang kulay pala ng iPhone 17 Pro Max ay silver, cosmic orange, and deep blue. So, ang bibili natin is the deep blue. Okay, nakapag-decide na tayo, fam. Let's go. Pa-trade in natin yung mga iPhones natin. Tapos, palit dito. Okay? Fam, additional info lang ha. Yung lahat pala ng iPhone 17 series, eSIM na pala silang lahat. Ngayon ko lang nalaman. Pero sinearch ko sa Google, oo nga, lahat daw pala ng 17 series, eSIM na kahit saang countries. So, ang gagawin lang, i-convert lang natin yung physical SIM natin to eSIM. Ayun na sila Mamang at Papang, ating supportive parents. Upo muna sila habang naghihintay. Ayun na yung isang iPhone na ipapatrade in natin. O ayan, nag-check ng cases. Arigato gozaimasu. Thank you so much. Grabe ang bait nila dito, fam. Okay, mission accomplished. Ayan na ang ating iPhone. So ito na ang iPhone 17 Pro Max natin. And this one is mine. iPhone 17 Pro. Silver. So ang total trade-in value ng iPhone 14 Pro Max natin, fam, ay 60,000 yen. Nakalagay 70, no? Pero nung upon assessment nila, 60,000 lang. Maybe because kinonsider doon yung battery health and iba pang ano. Basta dinayagnos
pinost nila yung phone. So, ang naging final na na-deduct sa price is 60,000 yen. Malaki na rin yun, no? About 23,000 pesos. Tapos, take note fam, kung bibili kayo ng iPhone sa mga Apple stores dito sa Japan, wala siyang tax-free ha. Ang meron lang tax-free dito is kung bibili kayo sa mga big camera, Yodobashi camera, ayan. Pero laging sold out yung mga iPhones doon. Pero dito sa Apple Store, ayan, luckily, nakahanap tayo, no? Kasi nga, yung iba kong friends na nagpunta dito, hanap sila ng hanap talaga. Hiroshima, Fukuoka, wala talaga nakita. So, ayun, we're happy na nakakita tayo dito sa Kyoto. Thank you so much kay Apple Store Kyoto. Napaka-welcoming ng mga tao dito, no? Mababait sila. I-assist ka talaga nila ng maayos. Yeah. Lahat ng questions. Thank you kay Mamang at Papang sa paghihintay. Kahit na nagutom na. Nagutom na. Oo. Pero yung kakain lang dapat biglang bumili lang. Oo, yung magdi-dinner lang. Yung dinner naging iPhone. Dahil dyan, magko-convene na lang tayo para mas mabilis. Oo. Kasi kung magre-restaurant pa tayo, pipila pa, lulutuin pa, at least sa convene, mabilis na lang. So tara, balik na tayo ng hotel natin. Ayan na yung taxing sinakyan natin, fam. Dito tayo sa Lawson. Ikot muna tayo dito. At mamaya mag-unboxing tayo ng iPhone. Kasi ita-transfer ko na rin siya. Dahil ito, gagamitin na ni Papang yung iPhone 15 Pro Max. Okay, bill tayo ng chicken, fam. Chicken tayo. Ito. Salt. And then I also got grilled bacon. Ayan. So, yan ang food natin. Tapos rice. Yung rice na kinuha ko is this one. Koshi Hikari rice. Masarap to. Tinry namin kagabi. Pag microwave siya, sobrang lambot niya. Family naman nakuha ni Papang. Ayan, gusto doon ni Papang ng prutas. Grape, apple, pineapple. Marami sila. Kuha tayo nung Fanta. Nagustuhan ko yung Fanta na this one. Fanta na golden apple. Ayan o. Sarap siya. Alright, we're back dito sa hotel. Kit na tayo sa room. Hello fam, so 10:24 na ng gabi and tapos na tayo mag-dinner and ngayon i-unbox na natin yung iPhone natin fam kasi ililipat ko na to yung mga files dito. Ang sabi naman doon sa Apple Store, yung pag-transfer is katulad lang din ng mga pag-transfer before na pagdidikitin nyo lang yung dalawang phones. Pagka-open nito, idikit mo lang dito tapos may option na to transfer everything. Mabilis lang naman daw yun, lalo na kung maliit lang yung panggagalingan na iPhone. So this one is 256, this one is 1 terabyte. So, mas madali daw yun ma-transfer. So, another thing to note pala fam, kung bibili kayo ng iPhones dito sa Japan, yung shutter sound pala ng camera nito ay hindi nawawala dito sa Japan. So, sinearch ko naman, pagdating naman daw sa Philippines o sa home country mo, automatic naman daw mag-a-adjust yung system ng iPhone at hindi na siya magsha-shutter sound. Usually daw, pag nag-insert ka na ng SIM, parang may settings ng geolocation ng iPhone, ganon. So, once makarating ka sa home country mo and maayos ni iPhone yun internally, mawawala daw yung shutter sound ng camera. So, according yan sa mga articles na nabasa ko sa Google. So, balitaan ko kayo fam kung mawawala yung shutter sound ng camera. Yun siya. That's one thing you should consider. Pero kung dito nyo siya gagamitin sa Japan, may shutter sound talaga siya. Kasi mahigpit ang rule ng Japan dito sa pagkuha using phone cameras. No? Ayaw nila nung unwanted photographies using iPhone. Kaya laging may shutter sound. No? So, halika na. Buksan na natin fam. Kumuha na ako ng 1 terabyte kasi nga laging napupuno yung iPhone ko. I remember nung concert ni Jin sa South Korea. Puno na yung iPhone ko. Transfer pa ako ng transfer para lang makakuha ng videos, diba? So ngayon, kumuha na ako ng 1 terabyte para at least, diba, mas marami tayong mas store ng mga videos and photos, no? And balita ko itong iPhone 17 fam, according to my friends, sobrang linaw na raw ng front camera nito. As in, magagamit mo na siya pang selfie. Well, yung mga previous iPhones naman, magagamit mo naman siya. Pero aminin natin, hindi kasing linaw ng front
front cam yung back cam ng iPhone, di ba? Kaya usually back camera lang ginagamit natin. Pero ngayon, with the new iPhone 17 series, sobrang linaw na raw nung harap, pwede mo na talaga siyang gamitin pang picture nyo. Anyway, wala na tayong technical na sasabihin kasi hindi rin naman ako ma-techie pagdating sa phone. Basta ang akin lang is makakuha ng magandang videos, magandang pictures, di ba? Tapos malaking storage. Ayan. So, halika na. Let's unbox our iPhone 17 Pro Max. Yan. Okay. Ito na siya. Tanet. Here's our iPhone. Again, ang kulay niya, fam, ay deep blue para maiba naman. Kasi kapag sa iPhone, ang lagi ko lang kinukuha yung mga white, silver. Ayan, gaya nito yung ating iPhone 15 Pro Max. White siya. Tignan niyo yung crack niya, fam. Oh. Actually, maliit lang yan noon. Tapos, lumaki na siya ng lumaki. Ayan. Ayan siya. Pero, gagamit pa rin naman yan. Overall, outstanding pa rin naman yung kanyang functionality. Anyway, so ito na siya. Ayan ang ating iPhone. Ayan na yung likod niya. Yan pa rin yung tatlong camera. Pero, yung design niya is nakaangat na tong ibabaw, no? Tapos, yan na siya. So, pag hinawakan siya, ganyan. Tapos, tanggalin natin to. Taran! Okay. Ang kinaibahan lang pala nito is may button na rin dito for camera. Dito sa gilid. Ayan. So, yan na. So, ang kasama niya sa box is itong Type-C to C na cable wire, no? So, bumili pa ako ng adapter. Ayan, 20 watts power adapter na USB-C. Tapos, ang price niya is 2,780 yan. Bumili na ako para may kapartner to. Okay. So, yun lang ang ating unboxing ng iPhone. Ngayon, ang gagawin ko, fam, is ita-transfer ko na yung files ko dito, no? So, baltaan ko na lang kayo sa mga next vlogs natin kapag ginamit na natin to sa Pinas. Kung mawawala pa talaga yung shutter sound niya. So, ayan. Sarado muna natin. Maya-maya magta-transfer na tayo. So, ito na, fam. Nakabili na tayo ng ating iPhone 17 Pro Max. Again, ito ay pinag-isipan kong maigi. Kung hindi pa man na-announce yung iPhone 17, nagbabalak na talaga akong mag-upgrade. Katulad nung sinabi ko sa mahabang intro kanina, nagagamitin ko talaga ito for work. And alam kong masusulit ko talaga ito at mga ROI ko, fam, na magagamit ko sa work and sa paggawa pa ng mga magagandang contents para sa inyong lahat. So, gusto ko lang din mag-remind, fam, no, to always spend wisely. Kasi syempre, this is a big purchase already for this year. Kaya sa mga nag-iisip din na bumili ng iPhone or mag-upgrade or kung meron man kayong iniisip na bagay na gustong bilhin, pag-isipan natin siyang maigi. Tapos, spend wisely, no? Bilhin natin yung mga bagay na talagang makakapag-add ng value sa work natin or sa buhay natin. Okay, so yeah, that's it for this vlog, fam. Again, at the end of the day, nasa sa atin pa rin naman yung desisyon kung paano natin i-manage yung finances natin, diba? But this vlog, ginawa ko ito para i-share sa inyo, number one, yung mga updated prices ng iPhone 17 dito sa Japan. Lalo na kung nag-iisip kayo mag-upgrade, tapos pupunta rin kayo ng Japan, di might as well, bilhin na kayo dito kung mas mura pala dito kaysa sa Pinas or sa ibang countries pa man na pupuntahan ninyo. Nabigay ko na rin naman yung mga some points to remember na walang tax-free pag bumili sa Apple Store. Yung shutter sound na i-share ko na rin naman sa inyo, no? And yeah, that's it, fam, for this vlog. Sana nakakuha kayo ng magandang information sa vlog na ito. Lalo na kung nag-iisip din kayong bumili ng iPhone 17 dito sa Japan. So, it's time to end the vlog. Sa Tokyo, babalikan ko kayo kasi yung kay sis, kailangan pa niya mag-transfer ng files. Ang ginawa namin is, binili muna namin as is yung iPhone niya, tapos ita-transfer niya everything. And then, sa Apple Store sa Tokyo, pupunta kami para i-trade in naman. So, ang gagawin, i-refund na lang daw yung amount ng mati-trade in na iPhone niya doon sa pinangbayad ko kanina. So, ganun pala yun. So, update ko kayo sa mga susunod na vlogs kasi tomorrow babiyahin na tayo pa Tokyo. So, yun lang, fam, for this vlog. Before ko end itong vlog, please follow me sa aking mga social media accounts na ilalagay ko dito sa screen. Also, fam, kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman. And huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Click nyo lang yung subscribe button sa baba and malaking bagay na sa akin yan. So, maraming salamat, fam, for watching this vlog and I'll see you on my next Japan vlog. Bye! Good night!